Ayusin mo nga yung sagot mo sa nanay mo, ha? Parang hindi mo nanay ang kausap mo, ah. Tama naman ang sagot ko ah. Tama bang sumagot ka ng papilosopo, ha? Sasagot ka lang kasi na maayos, hindi mo pa magawa. Alam ko, tama ang sagot ko. Kayo lang tong binibigyan lagi ng ibang kahulugan ng mga sinasabi ko, no? Ikaw lang naman ang nagsasabi na tama ka eh. Pero lahat kami dito nauubos na ang pasensya sa'yo. Alam nyo, kung hindi nyo gusto ang pasagot-sagot ko, huwag nyo na ulit akong tatanungin. Aba, kasalanan ko ba kung nauubusan na kayo ng pasensya sa akin? Para ka talagang hindi nag-aaral sa asal mong yan. Hindi ka nga marunong gumamit ng po at opo. Sus, pati ba naman yan issue sa inyo, ha? Matagal nang walang gumagamit niyan, no? Anong wala na? Ikaw lang at mga tulad mong walang modo ang hindi na gumagalang. Ay nako, nakakarindi na talaga dito sa bahay. Makalis na nga! Saan ka pupunta? Kinakausap ba kita? Tatalikuran mo na ako. Ano pa kasi yung sasabihin ninyo? Nagsasalita pa ako dito kaya diyan ka lang. Paulit-ulit lang naman ang mga sermon ninyo. Hindi ba kayo nagsasawa, ha? Hanggat hindi ka nagbabago, lagi kang makakarinig sa akin ng sermon. Kaya gusto ko nang umalis sa bahay na to eh. Hintayin nyo lang na makatapos ako. Iiwan ko na kayo. Bakit hihintayin mo pa na makatapos ka? Ngayon pa lang, umalis ka na dito. Kapag ganyan ang ugali mo, nakakasawa ka ng pag-aralin. Baka nakakalimutan nyo. Scholar ako kaya hindi kayo ang nagpapaaral sa akin. Bakit? Yung allowance mo araw-araw sa scholarship mo din ba galing, ha? Di ba sa bulsa ko nang gagaling? Napakayabang mo magsalita. Akala mo talaga makakapagtapos ka dahil sa scholar na yan? Alam nyo, Tay, obligasyon nyo na pag-aralin ako eh. Yun na nga lang ang ambag nyo sa pag-aaral ko. Puro pa kayo reklamo? Itong tandaan mo, ha? Yang pagiging palasagot mo ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Dadanasin mo rin balang araw na hindi respetuhin ng mga anak mo. May mga anak na kahit anong buti ang pagpapalaki ng mga magulang, nagagawa pa ring sumagot ng pabalang. Akala nila dahil kaya nang tumayo sa sariling paa, kaya na din ng sarili. Kapag dumadanas naman ng problema, laging sa mga magulang pa rin ang takbo para humingi ng tulong. Pahalagahan sana ang mga magulang hanggat nariyan sila at umaagapay. Huwag baliwalain ang kanilang presensya dahil balang araw, darating ang panahon na hindi na natin sila makakasama. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Venice. 32 years old na po ako sa kasalukuyan. May gusto po akong ibahagi sa inyo. Karanasan ito ng pinsan ko na may kinalaman sa barang. Nangyari ito sa probinsya namin sa Aklan. Sana po mapili ang sulat ko at mapakinggan ito sa inyong channel. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like po ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Oh, Lo, saan po kayo galing? Naiiling-iling pa po kayo dyan. Ay, nakakabahala na talaga ang mga kabataan ngayon. Hindi na alam kung paano rumispeto sa mga magulang o kahit sinong matatanda. Ay, nako. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Ganito yon. Galing kasi ako dun sa bahay nila Nicolas. Hihingi sana ako ng tanim nilang luyang dilaw eh. Abay, narinig ko na nagtatalo na naman silang mag-ama. Grabe talaga makasagot yung Ashley na yon. Napapadalas po ata ang pag-aaway nila ng mga magulang niya. Kahit sana pinapagalitan siya ng mga magulang, hindi tama na sumagot siya ng ganon. Dati po, pinagsasabihan ko naman siya bilang nakatatanda niyang pinsan. Nakikinig naman po siya. Hindi ko lang po alam kung isinasabuhay ba niya. Ay, malamang hindi. Kasi kung nakikinig siya sa'yo, hindi siya ganon sumagot. Hindi na rin po kasi kami masyadong nagkikita kahit nandyan lang sa malapit yung bahay nila. Yun. Masyado po akong abala sa pagtulong kay inay sa palengke. Mabuti ka pa nga eh.
Kahit hindi ka nakatungtong ng kolehiyo at nanay mo lang ang naging kasama mo, naging mabuti kang bata. Samantalang yung pinsan mo, scholar nga, pero para namang walang natutunan sa pagpasok sa eskwelahan. Hindi po kaya meron lang siyang pinagdadaanan? Ano naman ang pagdaraanan ng batang yon? Wala naman siyang iniintindi kundi yung pag-aaral niya, di ba? Malay nyo, habang nag-aaral pala siya may boyfriend siya. Ay, hindi dahilan na meron siyang problema para sagot-sagutin niya ng ganon yung magulang niya. Lahat naman tayo may pinagdaraanan sa buhay. Kapag po may pagkakataon dadalawin ko po siya sa kanila. Ay, mabuti pa nga. At sana makinig sa'yo yung pinsan mo na yan. Sana nga po, dahil para din naman sa kabutihan niyang sasabihin ko. Hiling ko lang sana mahawaan mo sana kabaitan. Mabait naman po si Ashley. At wala naman ako nababalita ang inagrabyado niya. Hindi tayo nakakasiguro dyan sa bagay na yan. Sa ugali niyang yon, baka may makabangga siya. Kung bastos siya sa mga magulang niya, mas lalo na siguro sa ibang tao. Sana naman po hindi siya ganun sa iba. Alam mo, iniisip ko kanino kaya nagmana yung batang yon? Mababait naman yung mga kapatid niya, lalo na ang nanay at tatay niya. Ganun po siguro sa mga magkakapatid. Meron lalabas na kakaiba po ang ugali. Oo, tama, siguro nga. Teka, saan ka nga pala pupunta ha, Iha? Inaabangan ko po kasi yung nagtitinda ng balot. Nagpapabili po kasi si Inay. Gusto niyo rin po ba, Lolo? Hindi na po. Bawal na sa akin yung mga balot-balot na yan Ay, oo nga po Ikaw pala. talaga, oh. Nakalimutan ko. May pwesto kami ni inay ng mga gulay sa palengke. Madilim pa lang kailangan na namin umalis ng bahay. Na tanging laman lang ng tiyan, mainit na kape. Sa pag-uwi naman, bihira ang pagkakataon na makauwi kami ng may liwanag pa. Kaya naman bihira na kami magkita ng pinsan kong si Ashley. O kahit sino sa mga malalapit kong pinsan. Bukod doon, ayon sa iba naming kamag-anak, umiiwas daw ito. Nag-iisip tuloy sila na dahil bukod tanging ito lang ang nakatungtong sa kuleyo, kaya biglang naging mataas ang tingin sa sarili. Tulog ka ba kanina? Hindi. Kinakatok ka kasi ng mga pinsan mong sina Jessie at Rika. Hindi mo ba naririnig? Ang lakas ng katok nila. Naririnig ko naman. Hindi lang ako sumasagot. Bakit naman? Nagkasamaan ba kayo ng loob ng mga pinsan mo? Hindi naman. Ayoko lang silang pumapasok sa kwarto ko. Bakit nga? Anong dahilan mo? Dati naman pinapapunta mo pa sila dito. Noon yun. Ngayon ayoko na. Lahat na lang kasi nang makita nilang gamit ko, pinakikialaman. Palibhasa kasi, hindi nila kayang bumili ng ganung bagay. Dala lang naman siguro ng kuryosidad yun. Hindi naman yata nila hinihingi Kahit na. Ayoko na hinahawakan nila mga gamit ko. Tsaka, nakukulitan ako sa mga tanong nila Palibhasa kasi mga ignorante. Huwag ka namang ganyan sana sa mga pinsan mo. Mula bata magkakasama na kayo. Baka isipin nila nagbago ka na. Ay, wala akong pakialam kung ano man ang isipin nila sa akin. Alam mo, habang lumilipas ang araw, lalong lumalala yung ugali mo. Nakita nyo na naman ang ugali ko na akala nyo ang ganda ng sa inyo. Talaga bang hindi na tayo mag-uusap na maayos, ha? Maayos naman tayo nag-uusap Maayos na ba yan sa'yo? Daig mo pa ang mga tambay sa kanto. Sa mga tambay pa talaga ninyo ako kinumpara. Mas mabuti pa nga sila Kahit papano marunong gumalang. Oo na, bastos na ako! Totoo naman Kita mo yan. Tatay mo ko pero pinagtataasan mo na agad ako ng boses. Kayo naman nag-uumpisa Nananahimik kasi ako dito Tinatanong lang naman kita. Ano bang masama? Basta, huwag niyo na nga akong tanungin sa susunod para hindi na tayo nagtatalo. Sige, kapag pumunta dito ang mga pinsan mo, sasabihin ko sa kanila na wag nang pupunta dito dahil ayaw mo na silang makita. Nakakausap ko rin ang iba ko pang mga pinsan. Nagkukwento rin sila tungkol kay Ashley at sa malaking pagbabago rito.
Nag-alangan na rin tuloy akong makipag-usap sa kanya. Pero tadhana na rin ang gumawa ng paraan. Nagkasakit kasi si Tia Candida na nanay ni Ashley. Dinalaw namin siya ni inay sa kanila. Dahilan para makapag-usap kaming magpinsan. Kumusta ka na? May ilang buwan na rin tayong hindi nakakapag-usap. Okay naman. Medyo busy nga lang. Ganito siguro kapag graduating na. Ngayon palang binabati na kita. Uy, dapat may kasamang regalong pagbati. Ha? Joke lang yon. Alam ko naman na wala kang pambili ng regalo eh. Magkano lang ba ang kinikita ninyong mag-ina sa palengke? Pwede naman kitang regaluhan. Sus, masyado ka naman seryoso. Binibiro lang kita eh. Sa graduation mo, bibigyan kita ng regalo. Ilang buwan pa naman yun eh. Makakapag-ipon pa ako. Bahala ka na nga. Salamat na rin. Siguradong ikaw lang sa mga pinsan natin ang magre-regalo. Oh, malay mo naman meron din silang regalo. Naku, malabo yun. Saan naman sila kukuha ng pambili? Kung meron man, baka sa palengke lang sila bibili. Di bali na lang, no? Ang importante naman, bukal sa puso nila ang pagbibigay. Oo na. Pero, alam mo yun, gusto ko kasi yung may halaga yung regalo. Magagamit ko naman. Matagal pa naman ang graduation mo. Ano nga pala ang sakit ng inay mo? Ay, hindi ko naman alam dahil ayaw naman magpa-check up nun. Basta ang alam ko lang, ilang araw na siyang nanghihina. Kawawa naman si Chang. Nakita ko siya kanina, ang payat niya. Paano? Hindi kasi kumakain. Mapili rin kasi si inay. Sinong nagbabantay sa kanya kapag nasa laot si itay mo? Madalas yung mga kapatid ko. O kaya, siya lang mag-isa. Iniiwanan lang siya ng pagkain sa kwarto. Hindi naman nila ako pwedeng asahan dahil busy ako sa pag-aaral. Pwede mo naman siyang tingnan siguro kung nandito ka sa bahay. Huy, kailangan ko rin ng pahinga, no? Nakakapagod kayo mag-aral. Ay, oo nga pala. Hindi ka makaka-relate dahil hindi ka naman nag-aral. Naiintindihan naman kita sa gusto mong sabihin. Nakakapagod naman talaga kasi mag-aral. Matanong nga pala kita. Wala ka na bang balak mag-aral ulit? Palagay ko naman kasi kaya naman ni Tia Edith na paaralin ka dahil nag-iisang anak ka lang eh. Ako na ang umayaw. Wala kasing makakatulong si inay sa palengke. Ganon? Ano, habang buhay ka na lang bang magiging tindera at kanang kamay ng nanay mo? May plano naman ako sa buhay, pero sa ngayon, gusto ko munang tulungan siya. Bait mo namang anak. Nang lumabas si inay sa kwarto ko, nasa ng tiyahing ko. Nagpaalam na rin kaming uuwi na. Tumango lang sa akin ang pinsan kong si Ashley bago kami lumabas ng bahay nila. Mabuti naman, kinausap mo ang pinsan mo. Eh, okay naman kami ni Ate Benice eh. Napakabait at masipag na bata. Swerte na rin si Edith sa kanya. Talaga? Swerte ba yung walang nakagis ng ama? Hindi naman kagustuhan ng pinsan mo na walang ama sa tabi habang lumalaki siya. Siya nga pala, Tay. Nabanggit ni Ate Benice na bibigyan niya ako ng regalo sa graduation ko eh. Ganun ba? Mabait talaga ang pinsan mo. Kaya lang, baka naman sa palengke lang niya bilhin. Uy, ano naman? Wala naman ako nakikita na masama. Mas okay sana kung sa mall siya bibili para kahit papano sosyal naman. Kung yun lang bang kaya ng pinsan mo, bakit kailangan mo siyang hingan ng mas mahal? Kaya nga sabi ko sa kanya kahit wag na siya magbigay. Eh, siya tong mapilit eh. Hayaan mo na lang kung gusto niya magbigay ng regalo. Huwag mo na lang sanang pintasan ang ibibigay niya. Hintayin na lang natin ang araw na yun. Ay, Tay, gusto na pala si nanay? Yun, nangihina pa rin. Sana Ashley, huwag mong pasamain ang loob ng nanay mo. Basta wag lang niya ako pagagalitan ng walang dahilan. Kaya lang naman nagagalit ang nanay mo kapag ginagabi ka ng uwi. Siyempre, nag-aalala siya sa iyo eh. Sinabi ko naman kasi na kapag ginabi ako, may ginawa lang kaming project ng mga kaklase ko. Oo nga, pero pwede ka naman kasing sumagot na mahinahon. Madalas kasi galit ka kapag tinatanong. Paano kasi paulit-ulit na lang kayo? Nako, ang mabuti pa magluto ka na para sa hapunan. Para makakain ng maaga si inay mo. Ano? Bakit ako? Oh,
Si Jo Marie ang utusan nyo. May gagawin pa ako eh. May inuutos ako sa kapatid mo. Ngayon ka lang naman magluluto eh. Tay naman, hindi lang ako ang anak ninyo ah. Si Lenny na lang ang utusan ninyo. Walang silbi ang husay mo sa pag-aaral kung tamad ka naman dito sa bahay. Eh ano, hindi naman ako habang buhay nandito sa bahay na to eh. Isang araw nabalitaan na lang namin na isinugod ang nanay ng pinsan ko sa ospital. Dahil malayo yun, hindi kami basta makapunta. Sa bahay na lang nila ako pumunta para mangumusta. Nadatnan kong naglilinis ng kuko sa paa ang pinsan ko habang ang iba niyang kapatid abala sa kanyang-kanyang gawain. Oh, may kailangan ka? Wala pa kasi sina tatay. Mangangamusta lang sana ako kay Tia Candida. Tumawag si Itay kanina. Bukas daw sila uuwi. Ibig sabihin, okay na si Chang. Siguro. Hindi naman kasi ako ang nakausap ni Itay kanina eh. Ang sipag ng mga kapatid mo Kanina pa sila linis ng linis Dapat lang. Kundi malilintikan sila sa akin. O nga pala, ilan ba ipinunta mo dito? Oo. Pasensya na kung naabala kita. Hindi ka naman nakakaabala. Naglilinis lang ako ng kuko at may pupuntahan ako mamaya. Hindi ka ba dadaan sa ospital? Naku, hindi na. Baka mamaya utusan pa ako ni Itay na magbantay. Tsaka uuwi na rin naman na sila bukas eh. Dito ko na lang sila hintayin. Ganun ba? Meron kasing pinabibigay si Inay. Pera ba? Kailangan nga nila eh. Ako na lang ang magbibigay pagdating nila bukas. Dagdag pambili rin ng gamot ni Inay. O sige, sa'yo ko na lang iiwan Baka kasi hindi rin kami makapunta bukas. Oo sige. Salamat ate Malaking tulong to sa amin ngayon. Baka magbigay din ng iba nating kamag-anak sa mga magulang mo. Sana nga. Magbigay sila kahit konting halaga lang. Sige, aalis na ako. May inuutos pa kasi si Inay sa akin Sige, ingat. Salamat sa pagpunta mo Bago ko umalis, sinulyapan ko pa ang mga nakababatang kapatid ni Ashley na abala pa rin sa paglilinis ng bahay nila. Habang pauwi, nakasalubong ko naman si Lolo Pidong na may dalang mga patpat ng kawayan. Lo, tulungan ko na po kayo dyan. Ay, salamat din. Saan ka nga pala galing Kina Ashley po. Nakauwi na ba ang mag-asawa galing sa ospital? Bukas pa daw po sila uuwi, sabi ng pinsan ko. Pinaabot ko na lang po ang pinabibigay ng Inay. Bukas dadalaw ako sa kanila Lo, matanong ko nga po pala. Bakit hindi niyo po ginagamot si Tia Candida? Ginamot ko na siya dati pa. Hindi naman siya tinatao. May sakit siya at doktor lang ang makakagamot sa kanya Alam naman nilang mag-asawa yun. Ano po kaya ang sakit ni Chang? Nagbabara yung daluyan ng ugat niya papuntang sa puso. Dahilan para mahirapan siyang huminga at nangihina. Naku, malala po pala ang sakit niya. Oo, kaya kailangan nilang maging maingat, lalo na sa pagkain. Huwag din siya bibigyan ng sama ng loob. Mababait naman po ang mga anak nila at hindi nila bibigyan ng sama ng loob ang nanay nila. Maliban lang kay Ashley. Oo nga po. Kanina, abala mga kapatid sa gawaing bahay. Samantalang siya, naglilinis ng kuko dahil may pupuntahan. Kung sino pa yung panganay, siya pa ang hindi maasahan. Huwag naman sana siyang maging dahilan para lalong lumubha yung kalagayan ng ina niya. Hindi naman po siguro. Alam naman niyang may sakit ang nanay niya Hindi na niya siguro sasagot-sagutin yun. At saka, hindi naman yun basta hahayaan na lang ng tatay niya Ano nga po palang gagawin niyo dito? Tatanim ko yan sa likod ng bahay. Salamat ka pala sa'yo, iha. Wala po yun, Lo. Basta kung may kailangan po kayo, magsabi lang po kayo sa akin. Sige. Nabalitaan na lang namin na nakauwi na ang tiyahin ko galing ospital. Nasa maayos na naman daw ang kalagayan nito at kailangan lang ng pahinga. Balak namin ni Inay na agahan ng pag-uwi sa araw ng Sabado para madalaw siya. Alam din namin na maraming pumupunta na kamag-anak sa kanila. Mabait naman kasi ang mag-asawa.
Kaya marami ang nagmamahal sa kanila. Medyo maputla pa ang asawa mo. Pero sa nakikita ko maayos na ang lagay niya. Oo nga po, Chong. Kailangan niya rin na magpaaraw sa umaga. Bukas po ilalabas ko siya kahit dito sa bakuran lang. Matanong ko lang ha. Hmm. Malaki ba yung nagastos niyo sa ospital? Medyo po. Ang mahal po kasi ng gamot niya at saka may bayad kasi ang kwarto. Kumuha kami para maging komportable siya. Ang laki na nga po ng nauutang ko sa mga kaibigan namin. Ito. Ha? Kunin mo na ito. Naku, Makakatulong yan. Kahit papaano pambili ng gamot ng asawa mo. nakakaya naman sa inyo, Chong. Huwag ka nang mahiya sa akin. Siguradong marami pa ang magbibigay sa iyo ng mga kamag-anak natin gaya ng anak ko. Ipinaabot kay Binis ang pera. Hindi pa po gumagawi dito si Venice. Galing siya dito nung isang araw Ha? Wala pa nga kayong mag-asawa kaya kay Ashley na lang niya pinaabot yung pera. Ganun po ba? Baka nakalimutan lang ibigay ni Ashley sa akin. Busy po kasi sa pag-aaral. Huwag kang masyadong mag-alala at makakaraos din kayo. Ilang buwan na lang magtatapos na yung anak mo. Meron ka nang makakatuwang. Naku, Chong. Malabo po yan. Sa ugali ng anak kong panganay, hindi man lang mag-abot ng baon sa mga kapatid kapag may sobra siya. Malay mo naman. Ma-impluwensyahan siya ng kabutihan ni Benis, di ba? Sana nga po. Napakabait ng batang yun. Sayang nga lang at hindi na nagpatuloy ng pag-aaral. Mas gusto niya kasing tulungan ng ina. Pwede pa naman siyang mag-aral ulit kung gugustuhin niya, di ba? Bata pa naman siya. Paano yan? Hindi ka makakapagpalaot niyan. Hindi nga po yun ang iniisip ko Kapag po lumakas-lakas na si Candida, tsaka ako papalaot. Kaya naman kapag sem break na ni Ashley, pakikiusapan ko siya na muna magbantay sa nanay niya. Kung mahal niya ang nanay niya, hindi mo siya kailangang pakiusapan. Kusa niyang gagawin ang bagay na yon. Kung hindi ko po siya pakikiusapan, baka may iba pa siyang plano. Nahihilig din po kasing makipagbarkada. Ganyan yata ang mga kabataan ngayon Puro gimmick at barkada na lang ang inaatupag. Sana naman ang iba mo bang anak hindi gumaya sa atin nila. Hindi po mangyayari yun. Masisipag po at masunurin ng iba kong mga anak. Hindi rin sila palasagot sa amin ng nanay nila. Bakit ba kasi palasagot ang anak mong si Ashley? Lagi po kasi akong wala kaya hindi ko siya nasusubaybayan. Noon pa po palasagot ng batang yun. Ni minsan ba hindi mo siya napalo dahil dun sa ginawa niya? Pinapalo ko siya dati. Pero lumayas ng bahay. Nako. Ilang araw din pong hindi umuwi kung hindi pa namin sinundo. Mahirap nga yan. Pero eto darating ang araw na sasagot-sagutin din siya ng magiging anak niya. Doon niya maiisip yung mga ginawa niya sa inyo. Yan nga po ang sabi ko sa kanya. Di ba? Maiintindihan lang niya ang sinasabi ko kapag naging magulang na rin siya. Mismo. Umalis ng araw na yun si Ashley. Naisip na lang ng tatay niya na ipachat siya sa kapatid para bumili ng gamot para sa nanay nila. Pero pagdating, tuloy-tuloy lang ito sa kwarto. At kung hindi pa siya kinatok, hindi pa lalabas. Nasa na ang gamot ng nanay mo? Para kayong may patagong pera sa akin Di ba may perang binigay sa'yo si Venice? Yun sana ang binili mo. Galing ba siya dito kanina? Si Lolo Pidong mo nagsabi. Huwag niyo nang hanapin sa akin dahil wala nang pera. Ha? Anong wala na? Saan mo dinala ang pera? Nagastos ko nung araw na yun. Ashley naman! Alam mong kailangan ng nanay mo ng pera. Pambili niya sana yun ng gamot. Tay, kailangan ko rin naman ng pera Alam niyo naman na pumapasok ako. Binigyan naman kita nun Kulang naman yun. Di ba sabi ko sa'yo, magtipid ka muna habang may sakit ang nanay mo. Saka ko na lang dadagdagan ng allowance mo. Kailan pa? Paano kung hindi na gumaling si nanay? Ashley! Talaga bang pasmado yung bibig mo, ha?
Imbis na ipagdasal mo na gumaling ang nanay mo, parang gusto mo na siya mamatay. Wala akong sinasabing na gusto ko siyang mamatay. Aba, Ang sinasabi ko lang, paano kung matagal siyang maratay dahil sa sakit niya? kaya nga kailangan niya ng gamot para gumaling na siya agad. Ikaw naman, ginastos mong perang pambili ng gamot niya. Gipit din kasi ako, kaya ako nagasto. Ang sabihin mo, pinanggimik mo na naman kasama ng barkada mo. Akala mo yata hindi ko alam ang ginagawa mo habang nasa ospital kami ng nanay mo. Sus, naniwala naman kayo sa sumbong ni Jo Marie. Totoo naman ang sinasabi ng kapatid mo eh. Imbis na ikaw ang nag-aasikaso dito sa bahay habang wala kami, para ka daw Reyna na utos ng utos sa kanila. Wow, grabe tay ah. May ginagawa rin po ako habang wala kayo. Tumigil ka na sa pagsisinungaling mo! Masyado ka talagang makasarili. Hindi na kita bibigyan ng allowance sa 1 linggo ha. Yung ginastos mo, yun na ang allowance mo. Hindi niyo ba ako naiintindihan? Nagastos ko na nga yung pera. Kahit pamasahe, wala na ako dito. Hindi ko na problema yon. Sana naiisip mo na gipit tayo pero inuna mo pa ang pag-alis mo kasama ng mga kaibigan mo. Sa kanila ka humingi ng allowance. Ano bibigay nila? Maasa lang din naman yung mga yun sa mga magulang nila eh. Gusto mo kasi silang gayahin. Alam mo naman na hindi tayo pwedeng makipagsabayan sa kanila. Ay, buwisit na buhay to! Bakit kasi dito pa ako sa pamilya na to napunta eh? Anong sinabi mo ha? Narinig yung sinabi ko. Sana sa ibang pamilya na lang ako napunta at hindi sana kayo naging magulang ko. Pagkatapos ng mga sakripisyo namin sa'yo na nanay mo, yan pang maririnig ko sa'yo. Pati naman kami ng mga kapatid ko nagsasakripisyo din naman. Pero hindi kagaya mo na puro reklamo ang naririnig ko. Basta kapag nakapagtapos ako, bahala na kayo sa buhay nyo. Ayoko mabulok ako dito. Bakit kailangan mo pang hintayin na makatapos ka? Ngayon pa lang, umalis ka na! Hindi ka na namin kailangan dito! Pagod na ako sa'yo! Sa palaging pagtatalo ng mag-ama, laging si Lolo Pidong ang nakakarinig sa kanila. Napapailing na lang sa kanila ang matanda. Minsan nakakaramdam din siya ng hiya dahil naririnig ng mga taong nagpupunta sa kanila para magpagamot ang sigawan ng tiyuhin ko at anak niya. Lo, ulam po bigay ni nanay. Huwag na daw po kayo magluto. Uy, salamat po. Mukhang maaga yata kayong umuwi ngayon ng nanay mo ah. Maaga po kaming nakaubos ng paninda, kaya umuwi na rin po kami kaagad. Mabuti nga po yun, mapupuntahan namin si Tia Candida. Ay, nako. Oh, Lo, may problema po ba? Iniisip ko kasi kung paano makakatulong sa mag-asawa. Marami kasing iniinom na gamot ang tiyahin mo. At ang mamahal pa, kahit meron namang nagbibigay, hindi minsan sumasapat eh. May kaunting ipon po ako dito. Ibibigay ko po muna sa kanila. Ay, mabuti pa nga. Ikaw marunong kang magmalasakit eh. Hindi gaya ng pinsan mo. May nangyari na naman po ba? Hindi na nga kasi nakakatulong yung pinsan mong si Ashley. Problema pa ang ibinibigay. Ano na naman po ba ang ginawa niya? Yung ibinigay mong pera. Ayun, ginastos lang sa sarili imbis na ibinili ng gamot ng ina. Naku, ano ba yung si Ashley? Ay, di ba? Wala na ba siyang gagawing mabuti? Ewan ko. May sakit na nga ang nanay niya, sariling kapakanan pa rin niyang iniisip niya. Yan nga ang sabi ng tatay niya. Tapos, nagagalit na walang maibigay na allowance sa kanya. Siya na lang sana ang gumawa ng paraan. Gaya ng kapatid niyo si Jo Marie. Alam niyo po ba na umi-extra siya sa palengke bilang kargador ng gulay? Talaga? Para meron silang pambaon na 3 magkakapatid? Aba. Ayaw lang po niya ipaalam sa mga magulang para hindi sila mag-alala. Kaya tikom po ang bibig namin ni nanay. Ang kaso mo nga, sarili lang niya ang lagi iniisip. Dahil pa nga siya ng mga kapatid niya eh. Kakausapin ko nga po siya kapag nagkita kami. Sige, baka ikaw naman ang awayin niya, yun lang. May karapatan po ako na pagsabihan siya dahil ginastos niya ang perang ibinigay ko. Yun nga eh. Kapag alam mong nasa katwiran ka ha, huwag kang papatalo dyan sa pinsan mong yan. Hindi po talaga.
Sumusobra na siya sa ginagawa niya. Ay, sinabi mo pa. Baka po kapag ibang taong nagsabi sa mga mali niyang ginagawa matauhan siya. Sana nga ha. Para din naman sa kabutihan niya kung ano man ang sasabihin mo. Nang dumalaw nga kami ni Inay, sabi ni Tyon Nicolas, umalis nga raw ito. At makikitulog muna sa bahay ng kaklase para makatipid ng pamasahe. Iniabot ko na rin ang maliit na halaga na naipon ko. Labis naman ang pasasalamat ng mag-asawa at hindi daw nila yung matatanggihan dahil kailangan nila. Lalo na hindi makakapalaot si Chong. Pag-uwi sa bahay, kinausap ako ni Inay. Na kung pwedeng ako at iba pa naming pinsan ng pansamantalang magbantay sa tiyahin namin para makapunta sa laot si Chong. Sa araw lang naman daw at sa gabi naroon na rin ang mga pinsan ko. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong mag-ina at sa mga pinsa mo na rin na makakasama mo sa pagbabantay sa tiyahin nyo. Di kasi pwede na walang kasama si Candida dahil minsan sumisikip ang dibdib niya. Wala po yun, Chong. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Tsaka, mahirap po kung mababaon kayo sa utang. Naku, kailangan tuloy magsakripisyo ng nanay mo. Kapag gumaling naman po si Tia Candida, matutulungan ko na ulit si Inay sa pwesto. Sana sa sem break, pumayag naman si Ashley na siya munang magbantay sa nanay niya. Malay niyo, pumayag po siya. Hindi naman niya siguro matitiis ang nanay niya. Tigas din kasi ang ulo ng batang yun. Baka naiimpluwensyahan din po siya ng barkada, kaya ganun po ang ugali niya. Sa pa nga yan, mas pinahahalagahan niya ang mga kaibigan niya kesa sa amin. Balang araw, maiisip din niyang mas mahalaga pa rin ang pamilya kesa kaibigan na nandyan lang sa oras ng kasiyahan, pero kapag dumating ang problema, pamilya pa rin ang dadamay sa kanya. Sana nga. Sana gaya mo mag-isip ang anak ko. Sina Jo Marie, hindi naman katulad ng ate nila. Oo nga. Sa kanila na lang ako aasa balang araw. Kailan po pala kayo papalaot? Mamayang gabi na. Bukas na lang ng umaga kayo pumunta. Nandito pa naman ang mga pinsan mo. Nakausap ko na po sina Jessie at Rika. Masaya po na makakatulong din sila. Matagal na nga rin mula nang nagpunta sila rito eh. Hindi naman kasi sila hinaharap ni Ashley. Huwag po sana kayo magagalit, Chong. Siguro po dapat nyo ring malaman ito. Marami kasi ako naririnig tungkol kay Ashley sa mga pinsan namin. Alam ko naman yon. Di ko rin naman sila masisisi dahil kasalanan naman ng anak ko. Pinagsasabihan ko naman siya pero talagang matigas ang ulo at ayaw makinig. Di ko na alam kung anong gagawin ko. Huwag po kayong mag-alala. May pag-asa pa naman pong magbago si Ashley. Ako, sana nga iha. Ayoko nang isipin ng ibang tao na nagkulang kami ng kanyang ina ng pangaral. Nakikita ko sa mga mata ng tiyuhin ko ang labis na kalungkutan at pagod rin dahil sa kinakaharap nilang problema. Pero alam kong magagawa nilang lampasan ang pagsubok na yon sa pamilya nila. Kinabukasan pagkatapos kong mag-almusal, pumunta na ako sa bahay nila. Naabutan ko na doon ang 2 kong pinsan at paalis na rin ang 3 kapatid ni Ashley para pumasok naman sa eskwelahan. 2 linggo na rin kami nagbabantay kay Tia Candida at ilang beses din sumikip ang dibdib niya. Habang nagpapahinga nga ito, nasa sala naman kami at naglalaro ng barahan nang dumating si Ashley. Anong ginagawa niyo dito sa bahay namin? Dito pa talaga kayo dumayo ng paglalaro ng baraha. Hayaan mo muna kaming magpaliwanag. Ano pang ipapaliwanag mo? Kung sino pa ang matanda, siya pa talaga ang pasimuno. Kaya kami nandito para bantayan si Tia Candida habang nagpapagaling siya. Bakit? May sakit na naman ba si Inay? Alam mo namang mula nung lumabas siya sa ospital, hindi pa bumubuti ang lagay niya. Bakit kailangan kayo magbantay? Nasaan ba si Itay? Kung hindi papalaot si itay mo, wala nang gagastusin sa pambili ng gamot ang nanay at pagkain nyo. Kaya nagpresenta kami magbantay para makapaghanap buhay ang tatay mo. Pwede naman kasi ng mga kapatid ko ang magbantay. Gusto mo bang tumigil sila sa pag-aaral?
Sinabi ko bang tumigil sila? Ganon ang mangyayari, oras na bantayan nila si Chang. Hindi rin naman papayag ang mga magulang nyo. Kailan pala pumalaot si Itay? May 2 linggo na rin. Eh di may pera na pala siya. Hindi man lang ako pinatawagan kay Jo Marie para bigyan ng allowance. Tagal ko tuloy nagtiis sa bahay ng kaklase ko. Nagtitiis din naman ang pamilya mo dito. Mas maganda pa nga ang kalagayan mo. Para bang kasalanan ko na nagtitiis sila dito Ako ba ang gumawa ng problema? Si nanay naman na nagkasakit Imbis na makatulong ka sana, dinagdagan mo pa ang alalahanin nila nung gastusin mo ang perang ibinigay ko sa'yo. Hoy! Wala ka nang pakialam doon. Ibinigay mo na yun para kay nanay. Kaya labas ka na kung saan ko yun ginamit. Ibinigay namin yun ni inay para makatulong sa pagpapagamot sa nanay mo. Pero anong ginawa mo? Ginastos mo sa ibang bagay. Malamang sa luho mo. Baka nakakalimutan mo na nasa bahay ka namin. Gusto mo yatang palayasin ko kayo Kahit ipagtulakan mo pa kami, hindi kami aalis dahil tatay mo naman ang tumanggap sa amin dito. At isa pa, sigurado naman ako na hindi mo aalagaan ang nanay mo. Hindi ko naman obligasyon na alagaan siya Sila ang may obligasyon sa aming magkakapatid. Hindi rin namin obligasyon, pero dahil naaawa kami, binabantayan at inaalagaan namin si Chang. Yun naman pala nagkusa naman pala kayo Problema nyo na yan. Kahit nandito ako, bahala kayo magbantay sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hanggat kailangan kami ni Chang, kami ang bahala sa kanya. Habang nasa bahay nila kami, nagkulong lang sa kwarto nito si Ashley. Umalis lang kami nung dumating na ang mga kapatid niya galing eskwelahan. Nung nasa bahay na ako, dumating naman si Lolo Pidong. Narinig ko kanina yung mga sinabi sa iyo ni Ashley, Imbis na magpasalamat nga po nagalit pa sa amin. Ano bang klaseng pag-iisip meron yung batang yon, no? Basta po kami ng mga pinsan namin, hanggat kailangan ng tulong namin, babantayan namin si Cha Candida. Yan. Tama yan. Kumusta na pala yung tsahin niya? Malimit pa bang sumisikip ang dibdib? Hindi na po. Malakas na rin po siyang kumain. Hindi gaya dati na konti lang. Nakatulong din po yung halamang gamot ninyo at yung tinatapal na dahon. Gumiginhawa daw po ang pakiramdam ni Chang. Mabuti naman kung gano'n. Basta, tawagin niyo lang ako kapag sumakit na naman ang dibdib niya, ha? Opo. Nawala na rin po pala yung pamumutla niya. Maganda talaga yung nakakapagpaaraw siya sa umaga. Pero kailangan pa rin niyang mag-iingat. Traidor kasi ang sakit sa puso Lagi pa namang nasa laot si Nicolas. Nakakatakot naman po pala ang sakit ni Cha Candida. Ay, oo. Pero sabi mo nga, bumubuti na yung lagay niya. Paalalahanan niyo ring magpipinsan, ha? Na huwag magagalit. Lagi nga pong nakangiti si Chang. Lagi kasing kinukwentuhan ng dalawa ng masasayang kwento. Ayun. Tama yan. Salamat sa inyong tatlo. Siguradong malaki din ang pasasalamat sa inyo ni Nicolas. Panatag siyang nakakapalaot. Lo, naalala ko, nabanggit po ni Chon Nicolas na pakikiusapan niya si Ashley na sa sembreak daw po nito, siya muna mag-alaga sa nanay niya. Kung ako sa kanya, ha, huwag na niyang ipagkatiwala ang asawa sa anak nila. Baka mamaya mapasama lang si Candida. Wala naman po tayo magagawa kung yun ang desisyon ni Chon Nicolas. Kapag nangyari yon, kakausapin ko siya. Naisip ko po na baka makakabuti rin yun. Malay nyo, magbago si Ashley. Sa totoo lang, Apo, ha, nawalan na ako ng paniniwala na magbabago pa yung pinsan mo. Bakit naman po? Yun ang nababasa ko sa kanya Palagay ko rin siya ang magdadala ng malaking kapahamakan sa kanilang pamilya. Bakit naman po ninyo nasabi yan? Mahirap ipaliwanag, Iha. Pero yun ang nakikita kong mangyayari sa hinaharap. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot sa sinabing yun ni Lolo Pidong. Ipinagdasal ko na sana walang masamang mangyari.
Aminado ko mula nang bumalik si Ashley, nakakaramdam na kami ng pagkailang. Minsan nga ako na lang ang nagbabantay kay Tia Candida dahil ayaw nang pumunta ng dalawa. Oh, wala yata yung dalawa. Ano, tinamad magbantay, no? May mahalaga lang silang inaasikaso. Kaya ko naman bantayan si Tia Candida. Panindigan mo yan, ah. Oo naman. Hanggat kailangan ako ni Chang, aalagaan ko siya. Pabida ka rin, eh, no? Sa bagay, para nga naman ikaw ang magmukhang santa. Wala akong gusto, kundi ang makatulong. Talaga? Sige nga. May naiisip ka ba na ibang paraan para makapalaot ang tatay mo na hindi mag-aalala? Magaling naman na si inay. Nag-iinarte lang kasi yan. Nagagawa mo pa talagang sabihin niya sa mismong nanay mo? Hindi biro ang sakit niya. Ngayon nga sumisikip na naman ang dibdib niya. Kaya pinuntahan ko si Lolo Pidong. Ano na naman ang magagawa ng matandang yon? Lolo natin siya. Huwag ka sanang bastos. Lolo mo lang siya. Ikaw ang direktang apo niya. Kahit na. Hindi mo man lang ba naiisip na sa kanya kayo tumatakbo kapag may kailangan kayo? Yung mga magulang ko lang, no? Hindi naman ako humihingi ng tulong sa kanya, eh. Wala kaming kamalay-malay ng pinsan ko na habang nag-uusap kami, nasa may pintuan na si Lolo Pidong. Narinig din niya ang pinag-uusapan namin ni Ashley. Tatandaan ko ang sinabi mo, Ashley, ha? Na kahit kailan, hindi ka hihingi ng tulong sa akin. Lolo? Hindi talaga. Kulang pa nga sa inyo ang ikinabubuhay niyo, eh. Hindi naman lahat ng tulong laging tungkol sa pera. Ano, sa inyo ako magpapagamot? Malabo yun mangyari. Panindigan mo yung sinasabi mo, iha. Huwag sanang dumating ang panahon na subukan ka ng tadhana. Lo, Hmm. dala niyo po ba yung dahon? Oo, iha. Gising ba si Candida? Pinainom ko po siya ng gamot kaya nakatulog po siya. Samahan mo ako. Puntahan natin siya. Grabe. Wala na talagang privacy ang bahay na to, no? Sino-sino na lang yung pumapasok. Hindi na lang namin pinansin ang sinabi na yun ni Ashley. Tumuloy na kami sa kwarto kung nasan si Chang. Kahit natutulog ito, naghahabol pa rin ng paghinga. Ginamot na siya ni Lolo Pidong. Makaraan ng ilang sandali, napansin kong maluwag na ang paghinga niya. Pinapaginhawa lang ng mga halamang gamot ko ang pakiramdam niya. Pero doktor talaga ang kailangan ng tiyahin mo. Iniisip ko po kung may kinalaman si Ashley kung bakit bigla na namang sumama ang pakiramdam ni Chang. May nangyari ba? Kanina po kasi pagdating ko, saktong palabas ng kwarto na ito si Ashley. Naisip ko lang na baka nagtalo na naman sila mag-ina. Posible. Sa ugali pa lang ng pinsan mo Hindi nga po ako makapaniwalang sasagutin niya kayo ng ganun. Doon pa man, hindi na ako nire-respeto ng batang yon. Di bale, hindi siya kawalan sa akin. Mababait naman ang mga kapatid niya Sila na lang ang ituturing kong mga apo. Ayaw na nga rin pong bumalik ng dalawa kong kasama dito Madalas po kasi magparinig at magdabog si Ashley. Naiilang sila. Alam ko na nahihirapan ka na rin. Huwag ka sanang magsasawa na alagaan muna ang tiyahin mo, ha? Hindi po, Lolo. Hanggat kailangan po niya ako. Kinausap naman ni Lolo Pidong ang tiyuhin ko para sabihin na naging asal ni Ashley. Nahihiya naman siya kay Lolo. Sabay hingi na rin ng pasensya. Nicolas, huwag mo kaming intindihin. Sanay naman na kami sa anak mo. Mas nag-aalala kami sa asawa mo. Baka mamaya kasi kahit may sakit siya sagot-sagutin siya ni Ashley. Sinabihan ko na po siya na huwag gagalitin ng nanay niya. Kung wala siyang magandang gagawin, huwag na siyang pumasok sa kwarto nito. Alam mo, mahabang gamutan na kailangan ng asawa mo. Oo nga Kailangan mo ng malaking halaga. Kaya nga po ako nagsisipag sa paghahanap buhay. Kapag kaya ng kumilos ni Candida, marami naman kaming titingin sa kanya
papaalalahanan na lang namin siya na huwag masyadong magpapagod. Salamat po sa pagmamalasakit niyo, Chong. Di mo naman kailangan laging magpasalamat eh. Pamilya tayo rito. Yung tungkol nga po pala sa ginawa ni Ashley. Oh, Hayaan niyo po, pagsasabihan ko siya. Hindi ako papayag na pati kayo bastusin niya. Nang umuwi si Tio Nicolas, naabutan niyang nasa sala si Ashley at nagbabasa ng libro. Agad niyang inagaw yun at saka inihagis kung saan. Hoy! Ang bastos mo naman! Ano? Grabe! Bakit niyo ako sinampal? Sinong bastos, ha? Nagbabasa lang naman ako dito eh. Ano bang problema ninyo? Tumigil ka na sa pag-aaral. Bastos ka naman! Ano ba kasing ginawa ko na ikinagagalit niyo na naman? May gana ka pa magtanong? Akala mo ba hindi nakakarating sa akin ang mga ginagawa mo kapag nandito ang mga pinsan mo? Pati lolo Pidong mo binastos mo! Lolo mo yun! Wala naman akong ginagawang masama sa kanila eh. Sila na nga ang tumutulong sa atin, ganun mo pa sila tratuhin? Hiyang-hiya na ako sa kanila! Wala nga akong sinasabi sa kanila na masama. Kilala kita! Kaya mabuti pa huwag ka nang mag-aral! Wala namang kwenta yan! Tay naman! Malapit na po ako magtapos! Sayang naman! Pwes, ikaw ang gumawa ng paraan kung saan kukuha ng allowance mo! Wala ka nang makukuha ng tulong sa akin! Hindi mo ako madadaan sa paiyak-iyak mo! Ilang araw nang maalo ng dagat at may namumuori na sama ng panahon kaya hindi na muna pumalaot si Tio Nicolas at mga kasama niya. Kaya hindi na rin muna ako pumunta sa kanila. Habang masaya nga kami nagkukwentuhan ni Lolo Pidong, biglang dumating si Ashley. Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol naman saan? Yung tayong dalawa lang sana. Ayos lang naman kung marinig ni Lolo Pidong ang pag-uusapan natin. Para ano, magsumbong na naman siya kay tatay. kung ano man ang sinabi ko sa tatay mo, totoo naman lahat yun eh. Alam mo ang tanda nyo na, sumbongero pa kayo. Ano? Isa pang masamang salitang lalabas sa bibig mo. Makakatikim ka na sa akin. Bakit? Anong gagawin mo sa akin, ha? Paduduguin ko lang naman yung bibig mo. Ah, talaga? Kaya mong gawin yun? Hindi ka nga makapatay ng langgam. Sa lahat ng ayoko, yung walang modo sa matatanda. Kaya magagawa ko sa'yo ang sinabi ko. Wala naman akong sinasabi na masama para masabi mong wala akong modo. Sabihin mo na lang ang kailangan mo para makaalis ka na. Gusto ko lang sabihin na hindi na kailangan ng bantay ni inay. Huwag na kayong bumalik sa bahay namin, ha? Yan ba ang gusto ng itay mo? Magaling naman na si inay. Nakakapagluto na nga siya ngayon eh. Ayoko lang kasi yung nagkakagalit kami mag-ama ng dahil sa inyo. Bakit kailangan kami ang sisihin mo, ha? Ikaw naman itong may problema. Wala na kasi kayong ginawa kundi ang magpabida sa tatay ko eh. Kala nyo naman, totoong magaling kayo. Siguro kaya ka nagkakaganyan dahil mas lalong napapansin ang sama ng ugali mo. Nandyan ka nga, pero hindi ka naman maaasahan. Bilis, Apo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Ang mga tulad niya na mataas ang tingin sa sarili, hindi nakikita ang kamalian. Maghahanap lang siya ng taong masisisi. Mabat na naman yung matanda. Darating din ang panahon na tatanda ka. Lahat ng mga sinabi mo sa akin, marinig mo din sa ibang tao. Lolo, tara na nga po sa loob ng bahay. Doon na lang natin ituloy ang masayang kwentuhan natin. Sandali lang Apo. Meron pa pala akong pahabol sa pinsan mo, ha? Makakarating sa tatay mo ito. O sige lang, sige lang. Lalo nyo akong pasamain sa tatay ko. Kahit nasa loob na kami ni Lolo, hindi agad umalis sa kinatatayuan niya si Ashley. Bahagya rin siyang natigilan. Nang iikot niya ang paningin, may ilan palang tao sa paligid. Sa itsura nila halata na narinig nila ang naging sagutan naming tatlo. Nakayuko namang nagmadali nang umalis ang pinsan ko. Siguradong ilang araw din siyang hindi makakalabas dahil sa hiya. Tay, may kailangan po akong bayaran. Bakit sa akin ka nang hihingi? Bakit?
Kanino pa ba ako hihingi? Alangan naman sa kapitbahay natin. Eh di ba sabi ko sa'yo, huminto ka na sa pag-aaral mo. Ay naman. Manghinayang naman kayo, Tay. Ilang buwan na lang magtatapos na ako. Ayaw niyo ba yun? Meron na kayong anak na magtatapos? Aanhin ko naman na may anak akong nakapagtapos kung kilala namang bastos. Ano na naman ba ang ginawa mo ha? May nakarating na naman sa akin. Bahala na nga kayo kung mas gusto niyong paniwalaan ng ibang tao kaysa sa akin. Sapat lang ang pera ko dito. Sakto na lang pambili ng gamot na nanay mo. Bakit kailangan niyo pang bilhan ng gamot si inay? Huh? Magaling naman na siya eh. Nakakilos na nga siya dito sa bahay oh. Panghabang buhay na ang gamutan ng nanay nyo. Hindi siya pwedeng mawala ng gamot. Tay, paano naman po ako? Eh di ba lagi mo pinaghihayabang na scholar ka? Oh, eh bakit tumihingi ka sa akin ng pera? Hindi naman po sakop ng scholarship ang ibang bayarin ko, Tay. Siyempre naman eh. Ano yung sinasabi mo na kailangan mong bayaran? Sa isang linggo na ang pasukan namin. Kaya nga ngayon ko na sinasabi para mapaghandaan nyo na, di ba? Hindi ko alam kung makakagawa ko ng paraan. Prioridad ko ang nanay mo at mga kapatid mo. Huwag kayong mag-alala, Tay. Babayaran ko lahat ng nagastos nyo sa akin. Ah? So palagay mo kaya mong bayaran ang lahat ng pag-aalaga at sakripisyo namin sa'yo, ha? Mali ka! Walang perang makakapantay sa mga ginawa namin sa'yo! Tay, sandali lang naman. Ay, oras na makapagtapos lang ako. Lalayasan ko na kayo. Wala naman kayong kwenta. Mas kinakampihan nyo pa ang ibang tao. Nag-usap din ang mag-asawa tungkol kay Ashley. Lumapit kasi ang pinsan ko sa nanay niya at sinabi ang problema nito. Hindi naman mahindian ni Tio Nicolas ang asawa niya. Ginamit mo pa talaga ang nanay mo para makuha mo ang gusto mo? Bakit? Tinanong lang naman niya ako kung anong problema. Wala naman siguro masama kung magsasabi ako kay nanay. Hindi mo makukuha ng ganong kadali ang gusto mo. Kailangan paghirapan mo muna yon. Bibigyan niyo na po ba ako ng pera? Oo, pero sa 1 linggo na. Habang wala kang pasok, bantayan mo muna ang nanay mo at ikaw ang gumawa dito sa bahay. Kaya naman na ni nanay ang kumilos eh. Malimit pa rin sumikip ang dibdib ng nanay mo. Malingat lang tayo at hindi maibigay ang gamot. Pwede niya yung ikamatay. Ngayon kung ayaw mo, kalimutan mo na ang Sige na, hinihingi mo. sige na. Oh. Payag na ako, Tay. Basta, ibigay niyo na rin yung allowance ko. Nabanggit ni Lolo Pidong na nagkaroon ng kasunduan ng mag-ama pero imbis na matuwa ako, bigla akong nakaramdam ng pag-aalala na si Ashley muna ang magbabantay sa ina. Habang pumapalaot si Tio Nicolas. Nagsabi na lang ako kay Lolo na tingnan-tingnan din si Tia Candida gaya ng araw na yon. Oh, ano naman ginagawa niyo dito? Huwag nga kayo basta-basta pumapasok dito sa bahay namin. Eh, bibigay ko lang naman sana itong halamang gamot sa nanay mo. Eh, gising ba siya? May iniinom ng gamot si nanay. Hindi niya kailangan ng mga halamang gamot niyo. Subuko na yung mga halamang ito eh. Gumiginhawa kahit papano ang pakiramdam niya. Ay, ang kulit niyo rin eh, no? Akin na nga yan. Bakit ba ganyan ka ha? Lahat naman kami mabait ang pakikitungo sa'yo at sa pamilya mo. Naging ganito ako dahil na rin sa inyo. Ha? Masyado niyo akong minasama sa tatay ko. Imbis na pagsisihan mo na lang ang mga mali mong nagawa naghahanap ka lagi ng ibang masisisi. Alam niyo, umalis na nga lang kayo dito. Marami pa akong gagawin eh. Sige na. Hey, lagi mong titingnan ng nanay mo sa kwarto niya ha? Ang ginagawa ng mga pinsan mo, nasa kwarto din sila. O kaya naman hinahayaan nilang bukas ang pinto para kahit nandito sila sa sala, nasisilip nila si Candida. Hoy tanda, wag niyo nga akong turuan. Alam ko rin yung ginagawa ko. Ilang araw na ako nagbabantay kay nanay. So sabi ko na magaling na siya. Hindi na niya kailangan na bantayan siya na parang bata. Wala nang nagawa si Lolo Pidong kundi ang umalis na lang. Nang mga sumunod na oras, naging abala na siya dahil sa pagdating ng mga magpapagamot sa kanya. Si Ashley naman nalibang sa panonood sa cellphone niya. Namalayan na lang din niya na tanghali na pala. Ano ba yan? Hindi man lang nagluto si inay. Hindi pa talaga lumabas ng kwarto niya. Bahala ka, hindi kita tatawagin para kumain ha. Tong pansit kanto na lang ang kakainin ko.
Sige lang, matulog ka na lang dyan. Sina Jo Marie na lang ang utusan ko mamaya na magluto. Pagkatapos kumain, naisip naman ni Ashley na tumambay sa labas ng bahay nila. Sakto namang padaan ako. Nang mapansin ko siya, sandali muna ako nag-isip kung kakausapin ko siya. Sa uli, binati ko siya at kinumusta na rin si Tia Candida. Ayun, nasa kwarto pa rin niya. Hindi ba siya kumain ng tanghalian? Sabi ko nga nasa kwarto niya, di ba? Paano siya kakain ng tanghalian kung ayaw lumabas? Kailan mo siya nakitang lumabas ng kwarto niya? Kaninang umaga pa yon, pagkatapos namin mag-almusal. Bakit pa ang dami mong tanong? Hoy! Saan ka pupunta? Huwag ka nga basta-basta pumasok! Iba talaga ang kutob ko kaya walang paalam na pumasok ako sa bahay nila. Kinatok ko muna ang pinto ng kwarto. Nang walang sumasagot, sapilitan ko niya yung binuksan. Nakita ko sa sahig si Tia Candida na walang malay at nagkalat ang mga tableta sa tabi niya. Sinabi ko nang huwag kang pumasok eh! Nay! Ano ba nangyari sa'yo? Nay? Chang! Chang, gumising kayo! Malamig na siya at nangingitim na ang labi niya. Hihingi ako ng tulong! Nay! 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 Gumising kayo! Nay! Pinuntahan ko si Lolo Pidong at sinabi ang nadatnan ko sa bahay ni na Ashley. Agad naman itong nagtawag ng tulong sa mga kapitbahay. Makaraan ng ilang sandali, nadala naman namin sa ospital si Chang pero pagdating, idineklara na itong patay na. Ano bang nangyari, Ashley? Akala ko ba binabantayan mong nanay mo? Bakit hindi mo napansin na may nangyari na sa kanya? Kasi akala ko kasi natutulog lang siya kaya hindi siya lumalabas eh. Alam mong may sakit siya, di ba? Dapat bawat minuto tinitingnan mo siya. Pero magaling naman si Inay kaya hindi ko alam na mangyayari to eh. Imposibleng hindi mo alam na habang buhay ang sakit niya. Kaya nga siya umiinom ng gamot eh. Huwag mo nga akong sisihin! Hindi ko naman ginusto ang nangyari! Dahil sa kapabayaan mo, namatay si Tia Candida. Ikaw ang may kasalanan. Humanda kang harapin ang galit ng tatay mo. Hindi naman kasi ako dapat na nagbabantay kay nanay eh. Marami din akong ginagawa. Kami kasi ang nagbabantay. Pinagbawalan mo kami. Hindi mo naman pala kayang gawin ang ginagawa namin. Tumigil ka na nga! Tama na! Masakit din ang nangyari sa akin! Nang dumating si Inay at iba pa naming kamag-anak, sila na ang nag-asikaso sa labi ni Tia Candida. Inuwi na muna ako ni Inay dahil wala na akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Alam din niya na pagod na rin ako at kulang pa sa tulog dahil galing ako sa palengke. Nagwala naman si Tio Nicolas nang malaman na nangyari. Sinuntok pa nito ang pader dahilan para dumugo ang kamay niya. Hanggang maiuwi ang labi ng asawa, tahimik lang siya. Tay, pwede po ba tayo mag-usap? Lumayo ka na muna sa akin. Baka kung ano lang ang magawa ko sa'yo. Tay, wag niyo naman ako sisihin. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Pinagkatiwala ko sa'yo ang nanay mo. Bago ko umalis, paulit-ulit akong nagbibilin sa'yo. Pero hindi mo sinunod kaya namatay ang nanay mo. Ginawa ko naman po lahat, Tay. Kung ganun, bakit hapon na hindi mo pa rin sinisilip ang nanay mo sa kwarto niya? Tay, patawarin niyo ako. Akala ko kasi natutulog lang si nanay. Ang yapang mo rin kasi! May mga pinsang ka kasi na handang bantayan ang nanay mo. Pero pinakikitaan mo sila ng hindi maganda. Kaya ayaw nang bumalik dito sa bahay. Nagsisisi na po ako. Patawarin niyo na po ako. Hindi na kita mapapatawad. Nawala ang nanay mo dahil sa'yo. Umalis ka sa harapan ko! Lumapit ako saka inilayo kay Chong ang pinsan ko. Iyak naman ito ng iyak. Pero kahit konti,
Wala akong nararamdaman na awa sa kanya. Bakit ba hindi ako mapatawad ni Itay? Hindi ko naman kasalanan yung nangyari. Hanggat hindi mo inaamin na kasalanan mo, hindi ka talaga mapapatawad ng tatay mo. Eh di pagkalibing kay Inay, lalayo na lang ako. Yan ba ang solusyong naiisip mo? Ha? Ang takasan ang ginawa mo? Eh, ano ba gusto nyo? Ipakulong ko yung sarili ko? Hindi kasi maramdaman ng lahat ang buong puso mong pagsisisi. Hindi mo nga maamin na kasalanan mong nangyari sa nanay mo. Tingnan mo nga mga kapatid mo. Mga bata pa para maulila sa ina. Naulila rin naman ako ah. Sila, kailangan pa ng gabay ng nanay nyo. Dahil mga bata pa sila. Ikaw, kaya mo ng sarili mo. Nakakaisip ka na nga lumayo eh. Sa palagay mo ba nakakatulong yung mga sinasabi mo ha? Nakakadagdag ka lang ng sakit na nararamdaman ko eh. Sige, hindi na kita pakikialaman pa. Dapat lang. Kakagulo ka lang naman. Hanggang sa maihatid na sa huling hantungan si Tia Candida, hindi na ako ulit lumapit kay Ashley. May mga pagkakataon na sinusulyapan ko siya na mag-isa lang sa sulok o umiiyak na mag-isa. Wala man lang lumalapit sa kanya para damayan siya. Pagkatapos ng libing, nagbago na si Tio Nicolas. Puro na lang alak na pagbabalingan niya. Tay, pwede po ba kayong makausap? Anong kailangan mo? Tatanong ko lang po sana kung meron pang natira sa abuloy ni nanay. Meron pa. Nilalaan ko yun sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Bakit mo na itanong? Baka naman po, pwede makahingi kahit maliit na halaga. Kapal na mukha mo. Para hingin ng abuloy ng nanay mo? Bakit? May karapatan naman po siguro ako kahit konti. Wala kang makukuha kahit piso! Kasalanan mo kung bakit namatay ang nanay mo! Gagamitin ko naman po sa pag-aaral ko eh. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang mag-aral? Sumasama lang naman ang ugali mo eh. Naging mapagmataas ka pa. Tay, kiusap po ako sa inyo. Sige na po, Tay. Maawa na kayo. Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, wala kang makukuha sa akin. Umalis ka na sa harap ko. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Nagtitimpi lang talaga ako. Ay. Huwag mo kong daanin sa iyak. Mula ngayon, hindi na kita anak. 3 na lang ang anak ko. Kung dati purong pagmamakaawa ang ginagawa ni Ashley sa ama tuwing lalapitan niya ito, dahil sa paulit-ulit na pagtataboy ng ama, nagtanim na siya ng sama ng loob. Nang kausapin ulit niya, galit na rin siya. Tay, magpapaalam na ako sa inyo. Total naman, itinakwil niyo na ako eh. Hindi ko rin naman ginusto na maging tatay kayo. Sige, malis ka. Wala na akong pakialam. Sige, magpakalango kayo sa alak para sumunod na rin kayo kay Inay. Huwag niyo na rin akong asahan na pupunta ako sa burol niyo ah. Bastos ka talaga, no? Nihiling mo pa ang kamatayan ko? Eh, wala naman kayong kwentang ama eh. Tumanda na lang kayo, hindi niyo pa kami mabigyan ng magandang buhay. Sa inyong magkakapatid, ikaw nga ang pinakaswerte dahil naibibigay namin ng lahat ng pangangailangan mo. Ang mga kapatid mo, kung ano lang ang meron, pinagtsatsagaan nila. Tapos sasabihin mong wala akong kwentang ama sa'yo? Basta hindi na ako babalik sa bahay na to kahit kailan. Siguruhin mo lang! Sige na! Umalis ka na! Baka kalad ka rin pa kita palabas ng bahay na to! Nakita ko na lumabas ng bahay nila si Ashley na may dalang maleta at maliit na bag. Hindi ko natiis na lapitan siya at tinanong kung saan pupunta. Aalis na ako sa bahay na yan. Bahala na sila sa buhay nila. May sigurado ka na bang pupuntahan? Bahala na. Ang gusto ko lang makaalis sa lugar na to. Baka ikapahamak mo lang ang pag-alis mo dito. Oh, bakit parang nagmamalasakit ka ngayon? Kung ano man ang nasabi ko noon, kalimutan mo na.
Bilang nakatatandang pinsan mo, natural lang na mag-alala ako sa'yo. Noon, kailangan ko ng karamay pero ni isa sa inyo wala man lang lumapit. Ngayon pa kaya? Hindi ko na kayo kailangan pa! Ashley! Sandali lang! Ano ba kailangan mo? Huwag kang mag-aatubili na puntahan ako kapag nangailangan ka ng tulong. Kahit kailan, hindi ako lalapit sa'yo para humingi ng tulong. Huwag ka muna magsalita ng tapos. Tumabi ka nga! Nakaharang ka eh! Marami naman ang nagpapayo kay Tio Nicolas na tigilan na ang pag-inom dahil masama ito sa kalusugan niya. Pero nagagalit lang kapag sinasaway siya. Kahit kay Lolo Pidong nagagalit siya. Minsan pa nga nasinghalan pa niya. Naitulak pa nga ang matanda nang minsan inaagaw nito ang bote ng alak. Ayos lang po ba kayo, Lolo? Oo, Apo, ayos lang. Ang laking talaga ng ipinagbago ni Tio Nicolas mula nang mamatay si Chang. Baka kasi kung mapano siya Lasing na nga, gagala-gala pa. Dadala-dala pa niya yung bote ng alak. Hindi naman siguro siya pababayaan ng mga kapatid niya. Sigurado po na susundan nila si Chong. Hindi ko rin kasi matiis na hindi makialam sa kanya Nalulunod pa po siya sa matinding kalungkutan. Walang ibang makakatulong sa kanya, kundi ang sarili lang din niya. Oo nga, tama ka, Iha. Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko na umalis na si Ashley sa kanila. Opo. Pinipigilan ko nga siya pero desidido na siyang umalis. Babalik pa kaya siya? Nararamdaman ko na babalik siya dito. Hindi siya makakatagal sa labas. Nagsisisi ako sa mga nasabi ko sa kanya dati. Nadala lang ako ng galit ko dahil sa kapabayaan niya. Sisihin man natin siya ng sisihin. Wala na naman tayong magagawa pa. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Yun po sana ang maintindihan ni Tio Nicolas. Sana maliwanagan na siya. Kailangan din siya ng mga anak niya Sa ibang araw, kakausapin ko rin siya. Tsetsempuan ko nang hindi siya nakainom. Kaya alam po, Lolo, kagigising lang niya. Alak na agad ang almusal niya. Basta hindi dapat natin siyang sukuan. Bigyan lang natin siya ng oras. Plano ko nga po palang kunin muna ang mga pinsan ko. Kinausap ko po si Jo Marie. Siya na lang daw po ang maiiwan sa bahay nila. Kailangan daw niyang asikasuhin ng tatay nila. Mabuti nga at nandyan si Jomar Maasahan na talaga ang batang yun Kahit nung nasa high school pa lang siya. Maaga naman po siyang namula sa sitwasyon nila Nga. Desidido din po siya na makapagtapos ng pag-aaral. Sana lang, huwag siyang gumaya sa ate niya. Marami pa kami na pag-usapan ni Lolo Pidong tungkol sa pamilya ng tiyuhin ko. Hindi ko namang mapigilan ng malungkot sa sinapit ng pamilya nila. Mahirap talaga kapag may isang miyembro ng pamilyang nawala. Hindi naman sumuko si Lolo Pidong sa pagbibigay ng payo kay Chong. Hanggang isang araw, napaiyak na lang ito. Sino pa ba ang makakaintindi sa'yo? Kundi ang pareho mong may pinagdaraanan din sa buhay. Nakalimutan ko. Maaga din po pala kayong nabiyudo nun. Mahirap sa umpisa pero alang-alang sa mga anak namin nun. Pilit akong nagpakatatag sa buhay. Umiiyak pa rin ako nun. Pero kapag mag-isa lang ako at kapag tulog na yung mga anak namin. Akala ko kasi kapag alak ang napagbalingan ko, kahit papaano makakalimot ako. Nako. Nakalimutan ko nga pero panandalian lang naman. Salamat po, Chong ha. Lagi kayong nandyan. Alam mo, Nicolas, para na rin kitang anak. Magkapit-bahay lang din tayo. Hindi ko pwede na baliwalain ka. Hindi na po ko iinom. Papalaot na po ulit ako. May gusto pa sana akong sabihin sa'yo Kung tungkol po kay Ashley, umalis na po siya dito sa bahay. Ayoko na po siyang pag-usapan pa. Nicolas, hindi mo na ba siya magagawa ng patawarin?
Hanggat nasa puso ko ang sakit, di ko siya mapapatawad. Paano kung bigla siyang bumalik? Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ko na siya ituturing na anak. Nicolas, kahit gaano pa naging masama ang anak mo, huwag mo naman siyang itakwil. Alam mo na hindi yan gugustuhin ni Candida. Natuwa naman kami ni Inay nang malaman namin na tumigil na sa pag-inom si Tyon Nicolas. Bumalik na rin siya ng araw na yun sa pangingisda. Ang mga anak niyang nasa amin umuwi na rin sa bahay nila. Gusto daw kasi nilang makasama ang tatay nila. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Naging maayos na ang buhay ni Tyon Nicolas. Akala namin wala nang problemang darating sa pamilya nila. Nang biglang sumulpot si Ashley makalipas ang ilang buwan na hindi nagpapakita. Tay, mano po? Ashley? Bakit ang payat mo? Tsaka tumanda ka tingnan. Opo, ako nga po to. Tay, pwede po ba akong pumasok? Sige, tuloy ka. Tay, babalik na po ako dito sa bahay. May sakit ka ba kaya ka bumalik? Wala po akong sakit. Huwag ka nga magsinungaling sa akin. Kitang-kita sa itsura mo. Totoo po, Tay. Wala akong sakit. Hanggang ngayon sinungaling ka pa rin. Hindi po ako nagsisinungaling. Hayaan niyo po muna kasi ako magpaliwanag. Ano ba talaga ang dahilan ng pagbabalik mo? Maliban po sa kalagayan ko, wala na po akong mapuntahan, Tay. Nasaan na yung mga kaibigan mo? Bakit hindi ka nila dinadamayan? Iniwasan na po nila ako mula na magkaganito ako. Kita mo? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Sa oras ng kagipitan, dito ka pa rin sa amin tatakbo. Tay, patawarin niyo po ako. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Mukhang marunong ka nang gumalang ngayon ah. Palibasa nga kasi, wala ka ng ibang mapupuntahan. Magbabago na po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tanggapin niyo na po ako dito sa bahay. Wala naman akong magagawa kung gusto mo dito sa bahay ulit eh. Baka ako pang lumabas na masama kung ipagtatabuyan kita. Salamat po, Tay. Hindi ko na po kayo bibigyan ng sama ng loob. Ilang araw na nun si Ashley sa bahay nila nang malaman namin na bumalik na pala siya. Wala rin naman kasing binabanggit si Tyon Nicolas tungkol sa anak niya. Saan nyo naman nabalitaan? Ay, sabi lang ng bunso mo. Nasa inyo na daw yung ate niya pero lagi nagkukulong sa kwarto dahil may sakit. Totoo na nasa amin na ulit si Ashley. Tinalikuran na siya ng mga kaibigan niya. Ano naman ang sakit niya? Itinatanggi niya na may sakit siya. Kita naman sa itsura niya. Ano nga ang sakit niya? Hindi ko alam. Hindi ko na pinilit na alamin pa. Ngayon na may sakit siya, sa kanya kami naalala na pamilya niya. Baka sa pagkakataong ito magbago na ang anak mo. Para saan pa ang pagbabago niya? Kung wala naman na ang kanyang ina. Nicolas, siya pa rin ba ang sinisisi mo sa pagkamatay ni Candida? Walang dapat sisihin kundi siya. Dahil sa kapabayaan niya, maagang nawala ang nanay nila. Sana balang araw mahanap mo ang kapatawaran sa puso mo para kay Ashley. Na po nating pag-usapan muna ang tungkol sa pagpapatawad. Sa ngayon, buong atensyon ko nasa 3 kong anak. Ayoko silang magaya sa ate nila. Kaya kailangan ko silang gabayang mabuti. Nang nakaalis si Tyon Nicolas, tsaka lang ako lumapit kay Lolo Pidong habang nakasunod ng tingin sa tiyuhin ko. Nakakaawa si Chong. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala ng asawa niya. Mahirap naman talaga yon.
Ang katuwang mo sa lahat ng bagay at problema bigla na lang mawawala. Nandun na nga po tayo. Pero sana, wag na sana makipagmatigasan sa anak. Gaya po niyan, may sakit pala si Ashley. Hindi man lang niya pinapacheck up sa doktor. Ikaw na lang ang kumausap sa pinsan mo para magpa-check up siya. Bala ko nga po siyang dalawin ngayon. Sana lang harapin niya ako. Ngayon pa ba siya magbabalak? Wala naman siyang may pagyayabang na. Iwan ko na po muna kayo, Lo, ha? Puntahan ko lang si Ashley. Mamaya kasi may gagawin na ako at baka hindi ko na siya madalaw. Ay sige, balitaan mo na lang ako ha. Nang puntahan ko ang bahay ni na Ashley, bunsong kapatid lang niya ang nadatnan ko. Sabi niya nasa kwarto lang daw ang ate niya at nagkukulong. Lumalabas lang daw ito kapag kukuha ng pagkain. Kwento pa nito sa akin na balot ang ate niya kapag lalabas. At may naaamoy siyang malansa dito na ikinakunot ng noo ko. Nagpaalam ako na papasukin ko na lang ang ate niya sa kwarto nito. Kibit balikat lang naman ang tinugon nito sa akin. Ashley, pumasok na ako, ha? Bakit ka bigla na lang pumasok na hindi nagpapaalam? Pasensya ka na. Baka kasi hindi mo ko harapin kaya pumasok na lang ako. May sakit ka ba? Bakit nakatalokbong ka ng kumot? Lumabas ka na. Huwag ka nang bumalik. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko hinaharap. Sabi ng tatay mo, tingin daw niya may sakit ka? Wala akong sakit. Ano ba yung naaamoy ko? Ha? Wala akong naaamoy. Nakita mo naman malinis yung kwarto ko. Bakit ka nga nakatalokbong? Wala ka nang pakialam. Ashley, gusto lang kitang makausap at makamusta ang kalagayan mo. Hindi mo kailangang magalit. Ay, lumapit ka pa talaga. Pinapaalis na nga kita eh. Ano ba kasing tinatago mo? Ay, bakit mo ba hinila yung kumot? Sinabi ng... Ashley, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang balat mo? At namuting lahat ng buhok mo? Nagmukha ka tuloy na... Matanda. Hindi lang yon. Mukha pa akong may sakit. Hirap na ako dahil sa kalagayan ko. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito yung itsura ko. Tignan mo rin yung mga paa ko. Nabubulok na dahil sa sugat na hindi gumagaling. Kailangan matingnan ng doktor. Sa palagay mo hindi pa ako nagpa-check up? Ilang doktor na ang pinuntahan ko bago ako umuwi dito. Wala silang maipaliwanag sa totoong sakit ko. Lalo pang lumala ang kalagayan ko dahil sa mga nireseta nilang gamot. Subukan pa rin natin. Ayoko nang lumabas pa ng bahay na ganito ang kalagayan ko. At isa pa, wala naman na akong pera. Hihiram na muna ako kay nanay. Huwag ka na mag-abala pa. Baka hindi doktor ang kailangan ko. Gaya ng sabi ng kaibigan ko. Ano bang sabi niya? Baka daw kinukulam ako. May nakaaway ka ba? Oo, ang pinaghihinalaan ko yung naging kaibigan ko na nakagalit ko. Pagkatapos kasi namin mag-away, bigla siyang bumait sa akin kahit ako naman ang may kasalanan sa kanya. Dinadalhan pa niya ako ng maiinom nun. Sabi ng kaibigan namin, posible daw na may bulong yun o orasyon. Nasaan na siya ngayon? Walang nakakaalam kung nasa na siya ngayon. Bigla na lang siyang nawala mula nang may nagbago na sa katawan ko. Kung ganon, si Lolo Pido ang makakatulong sa'yo. Bakit? Ano naman magagawa ng matandang yun? Isa siyang albularyo. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko sa kanya? Hindi ako gagamutin nun. Anong gusto mo mangyari? Hayaan na lang ang kalagayan mo? Baka parusa na rin to sa akin. Kailangan mo lang pagsisihan ng mga nagawang pagkakamali at magbago. Kahit naman magsisi pa ako, wala naman magbabago na. Nandito nga ako sa pamilya ko pero ni isa sa kanila wala man lang pumapansin sa akin. Para na lang akong hangin sa kanila. Masyado pa kasi silang nasasaktan sa pagkamatay ni Tia Candida. Bigyan mo lang sila ng panahon. Hintayin mo lang ako. Tatawagin ko si Lolo Pidong. Hindi sumagot ang pinsan ko hanggang sa makalabas ako ng kwarto niya. Palabas na sana ako ng bahay nang papasok naman si Chong. Nagulat pa nga ito nang makita na nasa kanila ako.
Dinalaw mo ba si Ashley? Opo, Chong. Nakita na ba ninyong kalagayan niya? Paano kung makikita kung lagi namang nagkukulong sa kwarto niya? Malala na po ang kalagayan niya. Paanong malala? Posible po na merong kumukulam sa kanya. Nandyan naman ang lolo Pidong mo. Magpagamot ka mo siya. Hindi man lang po ba kayo nag-aalala sa kanya? Malaki naman na siya at kaya ng sarili. May mga kapatid pa siya na kailangan kong intindihin. Kailangan din po kayo ni Ashley. Ngayon kailangan niya na ako. Noon, nakikiusap kami sa kanya. Ni hindi niya kami mapagbigyan. Bahala na siya sa buhay niya. Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, karma na yun sa kanya. Huwag naman po sana kayong ganyan magsalita. Anak niyo pa rin si Ashley kahit anong mali pa ang ginawa niya. Pasensya na, Iha. Tapos na ang pagiging ama ko sa kanya. Nanlulumo na umalis ako. Hindi rin ako makapaniwala na ang dating mapagmahal na ama, naging matigas na ang puso. Nang makalabas ako ng bahay, tsaka naman lumabas ng kwarto niya si Ashley, na narinig ang pag-uusap namin ng tatay niya. Wala na talaga kayong pakialam sa akin. Tignan niyo yung kalagayan ko ngayon, oh. Mas lumala na ang lagay mo ngayon kesa nung bagong dating ka. Bakit kasi pinabayaan mo? Nandyan lang naman ang lolo Pidong mo. Dapat nagpagamot ka na sa kanya agad. Di ka ba makalapit dahil nahihiya ka sa mga sinabi mo sa matanda? Hindi naman po sa ganun. Hindi lang kasi ako naniniwala sa albularyo. Hindi ka nga mapagaling ng doktor eh. Dapat sa albularyo ka lumapit. Gusto mo pa yata na kami ang kumilos para sa'yo eh. Sige na po, babalik na po ako sa kwarto ko. Hihintayin ko na lang si Ate Venice. Siya na lang naman ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Pasalamat ka sa pinsan mo dahil hindi nagbago ang pakikitungo niya sa'yo sa kabila ng mga ginawa mo. Naabutan ko na may ginagamot pa si Lolo Pidong kaya naghintay na lang muna ako. Naupo ako sa isang tabi at pinanood ang ginagawa niya. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na namalayan ang pag-alis na nagpapagamot kay Lolo. Kita sa mukha mo ang sobrang pag-aalala. Nakita mo ba yung pinsan mo? Hindi po maganda ang kalagayan niya. Kailangan po niya ng tulong niyo. Sabi na nga ba eh. Kaya pala ilang araw ko lang napapansin ang mga uwak sa bubungan ng bahay nila. May kumukulam po sa kanya. Kung makikita niyo siya, hindi niyo siya halos makikilala. Ang tanong gusto ba niyang tulungan ko siya? Oo naman po. Nahihiya lang siyang lumapit sa inyo. Ay sige, ihahanda ko lang yung mga kailangan ko. Sasama po ako sa inyo pabalik. Nang bumalik ako, kasama ko na si Lolo Pidong. Nadatnan namin si Chong sa sala na umiinom ng alak. Agad naman siyang sinita ni Lolo. Ngayon lang naman po ulit ako uminom eh. Imbes na pag-inom ang atupagin mo, sana'y naasikaso mo yung anak mong may sakit. Nandyan naman na kayo eh. Kayo na po ang bahala sa kanya. Dapat siguro hindi na lang umuwi dito si Ashley. Kung ganyan mo tatratuhin. Kaya nga siya umuwi dito dahil naghahanap siya ng karabay eh. Kung ganon, mali siya ng desisyon na umuwi dito. Wala siyang maasahan sa amin. Ay nako, tigilin mo na yung pag-iinom mo ha. Hindi yan makakatulong. Sige na po, Lo. Puntahan na po ninyo si Ashley. Napasukan namin si Ashley na nakabaloktot na sa higaan habang umiiyak. Mabilis ko siyang nilapitan at inalo. Yumakap naman siya sa akin. Ate, ang sakit. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Oo, kaya nga isinama ko si Lolo Pidong dito eh. Tutulungan kayang gumaling. Lo, patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko noon. Ay,
kalimutan na lang natin yon. Aka na, iabot mo sa akin ang mga kamay mo. Nakita ko na nangingitim na ang mga ugat niya sa kamay hanggang sa braso. Maging ang mga kuko nakaangat na at nabubulok. Hindi nagtagal kinuha ni Lolo Pido ang maliit na libreta at binuklat yon. At merong binasa. Lumayo din siya sa amin at humarap sa bintana. Magaling si Lolo Pidong. Gagaling ka na. Babalik na sa dati ang itsura mo at kalusugan. Salamat, ate. Hindi mo ako pinabayaan. Dahil wala naman akong kapatid, lahat kayo mga nakababatang pinsan ko, turing ko, mga kapatid. Bumalik ulit si Lolo Pidong at nagsindi ng kandila. May mga tinapal din siyang mga malalapad na daon sa mga sugat ni Ashley. Pareho pa kaming nagulat na may mga lumabas na mga salagubang. Napasigaw na lang ang pinsan ko sa pinaghalong takot at sakit. Pinatakan naman ni Lolo ang mga yun ng kandila at bigla yung naging abo. Malakas ang taong gumagawa ng ritual sa pinsan mo. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganito kalakas na kapangyarihan. Nakikilala niyo ba kung sino siya? Lola siya ng kaibigan ng pinsan mo. Tama nga ako. Si Maylene ang may kagagawa nito sa akin. Nagmamatigas siya na bawiin ang karamdaman na iginawad sa iyo. Wala akong pagpipilian kundi ang ibalik ang sumpa sa kanya. Ayoko sanang gawin to eh. Wala lang akong pagpipilian. Alam ko na pwede nila itong kasawi na maglola. Dahil sa matinding sakit, nawalan ng malay si Ashley. Pinalabas din muna ako ni Lolo Pidong sa kwarto. Kailangan daw niya kasing mag-usal ng orasyon at hindi ko yun pwedeng marinig. Nang lumabas ako, nasa sala pa rin si Tio Nicolas. Pero hindi na siya umiinom. Kumusta si Ashley? Nawalan po siya ng malay. Ginagamot pa rin po siya ni Lolo Pidong. Tatagalan yata sa panggagamot si Chopidong. Mabagsik daw po ang taong nasa likod ng nangyari sa pinsan ko. Yan ang napapala ng ugali niya. Huwag na po natin siyang sisihin pa. Mabuti na rin siguro na nangyari yun sa kanya para maisip niya ang mga nagawang pagkakamali. Kapag gumaling na siya, pwede na ulit siyang umalis at mamuhay na mag-isa. Siguro po, yun din ang plano niya. Lalo na at hindi niyo pa rin siya napapatawad sa ginawa niyang kapabayaan. May ilang oras din kami naghintay na lumabas si Lolo Pidong. Nagkatinginan pa kami ni Tio Nicolas na makarinig ng sigaw ng matandang babae. Para yung nanggagaling sa loob ng kwarto. Makalipas ang mahabang sandali, lumabas na rin si Lolo Pidong. Ngumiti siya sa amin at sinabing magaling na ang pinsan ko. Naiiyak na pumasok ako sa kwarto at nakita ko nga siyang bumalik na sa dati. Mahigpit pa kami nagyakap habang naluluha. Kung nahuli pa ako ng konti, hindi ko na may liligtas ang anak mo. Mabagsik ang mangbabarang na gumawa ng sumpa sa kanya. Mabuti na lang pinuntahan siya ni Binis at nalaman ang kalagayan. Salamat po sa pagliligtas niyo sa anak ko. Hindi ko gusto na mawala din siya gaya ng kanyang ina. Ay, paano sige? Uwi na muna ako para makapagpahinga ha. Huh? Marami ang nawalang lakas sa akin dahil sa pakikipaglaban sa mambabarang na yun. Sasamahan ko na po kayo. O sige. Gusto ko ring makalanghap ng sariwang hangin sa labas . Ilang araw ding hindi nakapanggamot nun si Lolo Pidong dahil sa panghihina. Para makabawi dito, lagi siyang binibisita ni Ashley. Nagkaayos na rin silang mag-ama at nagkapatawaran. Nangako ang pinsan ko na tutulungan ng mga kapatid sa pag-aaral. Hindi pa huli para magbago. At walang tao na hindi kaya magbago. Pinatunayan ng karanasan naming ito na hanggat may buhay, magagawa pa rin magbago at maituwid ang mga maling nagawa sa buhay.
gaya ng pinsan ko. Sa kasalukuyan, si Ashley na ang tumataguyod sa pamilya nila mula na maaksidente ang tatay nila sa pangingisda at tuluyan ng hindi makalakad. Lagi pa rin kami nagkikita at alam kong masaya siya na napagsisilbihan ng pamilya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay nila. Sana po nagustuhan ng mga kapwa ko taga-subaybay ang kwento ko, Miss Gwen. Sana po nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa lahat ng mga nanonood sa inyong channel. Wakas. Maraming salamat po sa panonood, mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, huwag niyo pong kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto, kay Kuya Louie Horror Stories, Kabangers TV, at Kabanong 2.0 na mga special guest namin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless! Mababait naman po mga anak nila. At hindi, mababait po. Nagmukha ka tuloy na Sorry. matambak. Matambak. Okay. Sorry. Sige po. Mababait naman po ang mga anak nila. At hindi naman sila binibigyan ng sama ng loob ng... Gaga. Sorry po. Ay, sorry.